Etong sapatos na ito ay ginawa para sa pang-araw-araw natin na pag-i-ensayo sa pagtakbo. Sabi nila sa advertisement nila, meron daw itong strong shock absorption at dynamic balance. Strong shock absorption, so ibig sabihin, pwede natin to gamitin sa long run at LSD. Dynamic balance, so ibig sabihin, maganda ang pagka-stability nito. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng 361 Degrees para i-test at gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito, opinion ko ay based sa experience ko. So bago natin pag-usapan itong 361 Degrees Spark Float 2, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe naman ako, wala namang bayad to. Dahil dyan guys, napapanatili ko yung pag-upload ko ng video dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Yung upper material nito guys ay wala akong nakita kung ano ang details, kung ano ang material. Pero based sa experience ko sa 361 Degrees, sa mga sapatos nila, yung material ng upper nito ay parang katulad ng Flame 3 na yarn ang material. Twisted yung pagkagawa sa kanya na breathable. Tapos merong manipis na layer dito sa bandang toe box para hindi basta-basta papasok yung maliliit na bato. Tapos itong area na to guys, itong toe cap, hindi to yung parang plastic, yung parang goma na nakalagay dito. Tela pa rin to na medyo makapal. Tapos, malambot. Itong kumikinang na to guys, ito ay reflectorized. Itong design na ito guys, ang ganda niya. Ito ang International Iconic Big 3 Logo Speed Sense na nakaimbus. Tapos itong design na to, tapos ito na kumikinang, reflectorized yan. Dito naman sa kabila ay wala siyang nakaimbus, pero meron din siyang mga reflectorized. So meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacing holes. Tapos ito guys ay strap connected dito sa loob ng sapatos na dito rin dumadaan, sinusuot yung lacing ng sapatos. Para siguro yon sa pagiging secure, yung maramdaman natin na nakalock yung paa natin sa loob ng sapatos. Yung tang naman niya guys ay sakto lang yung lapad, medyo mahaba ng konti yung tang niya, na makapal yung foam, hindi naman sobrang kapal, sakto lang yung kapal niya na malambot. Kapag tinitingnan ko guys yung material ng tang niya, para siyang breathable mesh. Tingnan nyo guys may nakalagay na 361 Degrees Spark Float 2. Dito naman guys sa collar lining niya, makapal yung nararamdaman kong foam, malambot. Tapos, meron akong nararamdaman na heel counter. May nakalagay naman dito sa likod ng heel, 361 Degrees Spark Float 2 din ang nakalagay. Bukod dito sa color orange nito guys na strap, meron pa siyang isang strap na connected dito sa tang. Ito guys Ito. Sana nakikita nyo guys. Ayan. So, para din yan sa mas secure yung pakiramdam natin, yung paa natin dito sa loob ng sapatos kapag tumatakbo tayo. Yung midsole nito guys ay CQT Quick Carbon Critical Technology Particle Foam Material na meron nakalagay sa kanyang bilog na transparent. Kapag pinipindot ko siya ng ganito guys, malambot. Tapos may nakalagay sa kanyang CQT Float 2. Kapag ginagalaw ko siya ng ganito guys, nag-iiba-iba siya ng pangalan. Tingnan nyo guys Gagalaw-galawin ko rin para makita nyo na nag-iiba-iba siya. Ang galing Nga pala guys, yung kapal ng forefoot nito ay 22 mm and then yung rear foot nito ay 31 mm. So meron itong 9 mm drop. Maganda rin to sa nag-i-strike kasi mataas ang drop nito. Merong sapat na kapal ng midsole nito sa heel. Kapag tinitingnan ko guys yung midsole nito, yung design ng midsole niya, hindi siya ganun ka-aggressive. Pero meron siyang rocker. Pakaramdaman ko pa rin to guys kapag itinakbo ko kung aggressive siya. Ito guys ay merong built-in rolled carbon injected plate para sa strengthening midfoot stability, support and force conduction dynamic stability during running. Naintriga lang ako guys kung full length yung carbon plate na nilagay nila dito. Para malaman ko kung meron tong added proportion kapag tumatakbo tayo. Ang sabi nila, hindi to full length. Dahil sa hindi full length, yung nilagay nilang plate dito, ito lang talaga ay para sa stability. Tapos yung nakalagay dito guys,
Same lang sila ng texture na nandito para din ito sa pagiging stable nitong sapatos. Tungkol naman guys dito sa rubber outsole niya, wala akong nakitang details kung ano yung ginamit nilang material, kung CPU ba o RPU. Pero sabi nila sa advertisement nila, meron daw itong anti-skid attributes. Tapos meron ditong nakatatak na slip fix dito sa forefoot. Tapos 361 degrees tatatak dito sa rear foot. Kapag tinitingnan ko naman guys yung kanyang rubber outsole ng ganitong angle, medyo makapal naman siya. So itatakbo ko to ng 21 km para malaman ko kung matibay ba yung rubber outsole nito, kung madaling magasgas. So tingnan nyo guys yung pattern ng rubber outsole nito. Ayan, hindi ko pa to guys natatakbo. Ayan. Balikan nyo yung video na to para malaman nyo kung madali bang magasgas itong rubber outsole, kasi papakita ko rin naman pagkatapos kong itakbo. Ito sa kabila. So, tingnan natin guys yung kanyang insole. Yung insole niya guys ay makapal, malambot, may support dito sa arch, dito sa heel, naka-curve, naka-emboss dito sa ilalim, malambot. Soft yung nararamdaman ko dito. Nung nilabas ko guys itong insole, napansin ko dito sa loob ng sapatos, merong extra layer ng foam. Katulad nung Anta PG7, merong extra foam dun sa loob ng sapatos, kaya super lambot ng sapatos na yon. Meron din dito. Tingnan nyo guys oh. Itong kulay puti na to. Ayan, ito. Hindi siya makapal guys, manipis lang siya na malambot. So, tingnan natin kung malambot ba ito o super lambot din ito katulad nung Anta PG7. So, tingnan natin guys kung ilang grams ito sa size ko. So ito guys ay tumitimbang ng 257 grams sa size ko. Considered pa rin to na magana sapatos. So tara, subukan na natin to sa half marathon. 21 km, oras 2 hours and 5 minutes, average pace 5 minutes and 59 seconds, max pace 3 minutes and 59 seconds, average SR 139 BPM. So pag-usapan muna natin guys kung ano naging fitting nito sa paa ko. Guys, medyo maluwag to, especially dito sa toe box. Hindi naman sa sobrang luwag, maluwag lang siya. Sa tingin ko, pwede ito sa medyo malapad na paa, medyo matabang paa, normal na lapad na paa. Hindi ito pwede sa narrow ang paa kasi sasayaw na yung paa mo dito sa loob ng sapatos. To be more specific, susukatin ko yung insole nito para ma-picture nyo kung pwede ito sa inyo. So dapat meron kayong sukatan. Ilalagay ko sa inches yung panukat ko para madali nyong matansya. So inches, dito umpisahan ko dito sa may forefoot. Yung pinakamalapad. So dito ay 3.49 inches. Tapos dito sa heel 2 inch and 42. Pagdating naman guys sa sizing nito, hindi ito true to size. May sobra itong 0.3. Kung halimbawa ang binibili mong sapatos ay 8, mayroon sa kanyang sobrang 0.3. Kumbaga 8.3. Sa 21 km na takbo ko dito, malambot yung nararamdaman ko sa midsole. Hindi ko masabing super lambot kasi
Kaya malambot yung nararamdaman ko ay gawa nung makapal na insole at nung extra layer na manipis na foam dito sa loob ng sapatos. So parang nakukulangan ako sa lambot ng midsole kaya hindi ko matawag ito na super lambot. Ganun pa man, responsive yung midsole nito. Meron ako nararamdaman na pop-up sa midsole nito. Hindi ganun kalakas, sakto lang para sa 5 minutes to 7 minutes pace pataas. Sinubukan ko dito mag 4 minutes pace hanggang 3 minutes pace kaso kulang na yung nararamdaman kong response sa midsole nito. Hindi ko naman nararamdaman na dumadapa na yung midsole nito. Nawibirduhan lang ako sa pakaramdam sa mabilis na pace dito. Kasi yung isang sign na hinahanap ko dito o yung pinapakaramdaman ko dito kung dumadapa na yung midsole ay kung flat na yung nararamdaman ko, yung wala ng response. Tapos kung nararamdaman ko na yung maliliit na bato sa ground kapag humahakbang ako. Hindi ko naman nararamdaman yung maliliit na bato sa ground at meron pa rin ako nararamdaman na response sa midsole nito. So dahil sa hindi basta-basta dumadapa yung midsole nito sa 21 km na takbo ko, pwede natin to gamitin sa long run LSD sa 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes pace pataas. Pero hindi ko ito marerecommend sa inyo na gamitin nyo sa 21 km na long run kung mabigat ka pa. Sabihin natin na overweight ka, kapos sa inyo yung 22mm na kapal dito sa forefoot. Kung overweight ka at gusto mo itong gamitin, sa tingin ko hanggang 10km lamang ito sa inyo. Pero kung magang ka na nakatulad ko, sakto na yung BMI weight nyo, hindi basta-basta dadapa ang midsole nito sa inyo. 21 km pataas ang kaya nitong itakbo. Sa pagiging stable naman ito, napaka-stable nito kahit na medyo maluwag ito sa akin. Hindi ko nararamdaman na dumudulas yung paa ko dito sa loob. Secure. Malaking tulong kasi yung dalawang strap na nilagay nila dito sa loob. Hindi ko rin naramdaman dito na gumigewang yung paa ko sa papalikong kalsada. Hindi lang yun na nagpapa-stable dito. Bukod pa dito sa plate na nilagay nila dito, kundi dito sa structural design nitong midsole. Nung una kasi guys, kapag tinitingnan ko itong midsole, hindi ko makapaniwala na 22mm lang yung kapal dito sa forefoot. Kasi, paumbok siya guys oh. Papunta dito sa heel. Paikot, dito rin nakaumbok din. Nung tinanggal ko guys yung insole dito sa loob, nakita ko na nakalubog pala yung paa natin dito sa midsole. Kumbaga, ito pala ay extended midsole. Paikot. So, kapag tumatakbo tayo sa papalikong kalsada, hindi basta-basta matatapon yung paa natin kasi may wall na nakaharang. Kaya napaka-stable niya. Hindi ko masabing stability issue ito kasi nandito sa kabila yung plate eh. Walang plate dito. So, ibig sabihin, neutral shoe pa rin ito. Tingnan nga natin yung flexibility niya. Oh. Flexible dito sa forefoot, pero dito sa gitna, hindi flexible. Guys, hindi ko ito marerecommend sa inyo sa speed training kasi nakaramdam ako ng bigat dito sa 3km pa lang natakbo ko kanina. Sanay kasi ako sa 210 grams pababa yung ginagamit kong sapatos na pang speed training. At kung sanay ka na gumamit ng mabigat na sapatos sa speed training, hindi ko pa rin ito marerecommend sa inyo dahil sa kagaya ng sinabi ko kanina, kulang ang response nito sa mabilis na pace. So pag-usapan naman natin guys yung performance ng rubber outsole nito na hindi nila dineclare kung ano ang material na ginamit nila dito sa rubber outsole. Kanina bago ko tumakbo, pinatila ko muna yung ulan kasi ang lakas eh. Mga 7 AM na ata ako nakatakbo kanina. Makapit naman guys yung rubber outsole nito sa basang kalsada. At ito na ang nangyari sa 21 km na takbo ko. Tingnan nyo guys. Guys, tinatakbo ko ito dun sa matalas na kalsada, dun sa semento. So, ayan na ang nangyari. Ayan. So, para sa akin guys, durable naman yung rubber outsole nito. Sa pagiging aggressive naman itong sapatos guys, yes, aggressive siya. Pero, hindi ko na-maintain yung takbo ko ng mabilis kasi hindi ako sanay sa weight nito ng 257 grams. So, isang factor pala yon sa isang sapatos sa pagiging aggressive. Kung sanay ka dun sa weight ng sapatos. Kahit na aggressive siya, kung hindi ka naman sanay dun sa weight ng sapatos, makakatakbo ka ng mabilis pero hindi mo mamimaintain. Isa yan sa natutunan ko ngayon. Sana na-gets nyo din. So, pag-usapan naman natin guys kung ano ang nagustuhan ko dito sa sapatos at hindi ko nagustuhan. Unahin na natin guys yung nagustuhan ko dito sa sapatos. Unang-una, gandang-ganda ako sa design niya. Looks premium. Maganda yung pagka-mix ng color niya. Tapos, comfortable siyang itakbo para sa akin. Hindi ako nakaramdam kasi ng discomfort habang tumatakbo gamit ito. Hindi dumudulas yung talampakan ko dun sa loob. At hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Maganda yung pagka-secure ng paa ko dito. Hindi dumudulas yung heel ko dito sa heel counter niya. Tapos yung pagiging malambot ng midsole nito, sakto na sa akin para sa long run. Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa sapatos guys, unang-una ay itong tang niya.
Medyo mahaba kasi. Kung ikaw ay mababa na katulad ko, parang nagmumukhang pang basketball yung ginagamit mong sapatos kapag mahaba yung tang para sa akin. Yung pangalawang hindi ko nagustuhan dito sa sapatos ay mataas yung drop niya. Pag tumatakbo ko, parang pakiramdam ko na nauuna na bumagsak itong heel. So parang nag-i-strike ako. Sa ngayon, yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested kayo, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Nga pala guys, nasa 4,000 plus ito. Lagyan niya po ng voucher para makalas pa kayo. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.